So ayun guys, at ating naayos na ikabit na natin itong ating solar panel. Nilagyan ko lang ng ganito, ayan, niribet ko na nga lang dyan eh. Oh. Tapos yan, tinornilyo ko na lang dito. Tapos black screw dun sa ilalim. Yan. Kaya pag nakabit kayo niyan, bahala nyo ng diskartehan kung paano nyo po yan ilalagay. Hello guys, welcome to NM Hermoso Channel. Ako po si Elmer Hermoso. Nandito po ulit tayo para maglagay po ng solar dito po sa e-bike na ito. Ito rin yung ginawa natin kung kayo po ay nakasubaybay sa channel ko. Ito rin po yung ginawaan ko po ng battery na LiFePO4 battery. So ngayon po ay gusto naman niya magpalagay po ng solar. Nahihiya naman ako tanggihan kahit napaka-busy po. Tsaka sa mga nagtatanong po sa akin kung pwede magpagawa, pasensya na po. At dahil talagang busy, pwede nyo naman po sundan na lang po yung aking mga tutorial kung paano po gumawa ng assemble ng battery, magkabit ng solar panel. So kung hindi pa po nakakapanood, magkakabit po ulit tayo ng solar panel para po magkaroon po kayo ng idea kung paano po magkabit ng solar panel sa ating pong mga e-bike. So ito po ang ating mga kailangan. At yun nga po pala mga kaibigan, halos po ay 95% ng mga nanonood po sa aking channel ay hindi po nakasubscribe. Kaya kung bago ka lang dito sa aking channel, baka pwede mo ako matulungan para po makaabot ako sa 100,000 subscribers dito sa YouTube. Kaya please don't forget to like and subscribe. So ito po ang ating mga kailangan mga kaibigan. Ito po ang ating main na kailangan sa paggagawa at pagkakabit ng solar panel. Siyempre ang ating solar panel. Pwede po kayo gumamit ng mga solar panel na glass, pero ito po ang mas ginagamit ko kasi magaan po ito. Hindi po kagaya ng mga glass. Kagaya po dito sa amin, may solar panel din po yan. Ganito rin po yung ginamit ko at tumatagal naman po, okay naman. Medyo nakakatakot po kasi gamitin yung mga glass kasi baka syempre mababa po yung e-bike natin, baka mabagsakan or maabot ng mga bata, mapaglaruan. So ito at least hindi basta-basta mababasag kasi flexible po ito. Ayan, flexible solar panel. At ito po ang specs ng ating solar panel na ikakabit. Mas malaki po kumpara do sa una nating ginawa. Siya po ay 200 watts, voltage at Pmax 18 volts, current at Pmax 11.1 ampere, open circuit voltage 21.6 at short circuit current is 12.2 ampere. Napakagaan lang po nito mga kaibigan, kaya hindi po mahihirapan ng ating e-bike sa ganitong solar panel. So ito pa po ang ating mga ibang kailangan. Syempre kailangan natin ng wire, kailangan natin ng male and female na socket para po sa pagsasaksakan ng ating e-bike. Ayan po, kailangan natin ng DC breaker. So, ang ginamit ko pong DC breaker dito ay 16 ampere. Tapos po, kailangan natin ng MC4 dahil ayoko pong sirain yung MC4 ng solar panel. Ayoko siya i-direct dito. Gagamit po ako nito para po hindi ko sirain yung built-in na MC4 ito. Para hindi ko po siya sirain, ay bumili po ako nito para po yun yung ipandudugtong ko po dito. So ito po yung ating mga kailangan at syempre ito ay isa rin sa importante ang ating solar charge controller. Ito po ay auto volt. Madedetect niya kung ilang volts ang iyo pong battery sa e-bike. Pwede po siya sa 24 volts, 36 volts, 48 volts, 60 volts at 72 volts. Self settings po yan, kaya maganda po itong ating MPPT na ito. Medyo naging pricey nga lang po siya ngayon dahil syempre nag-trend ang solar sa ating bansa. Ang dami po nagpakabit ng solar gawa po nung nabalita na brownout. Syempre kailangan natin ng mga tools. Kailangan natin ng mga cable tie at saka tape. Umpisahan natin. So yan guys, ito muna ang ating unahin. Kabit muna natin tong breaker dito sa ating, buti may bakal dito nakabitan. Ano, kagaling. Cable tie ko na lang at yan naman po matibay kahit cable tie. Basta original po yung cable tie na nakuha nyo. Meron po kasing cable tie na na peke. Mabilis maputol, mabilis magato. So ito naman ay hindi naiinitan yung part na to. Cable tie na lang gamitin natin. Ayan. So higpitan lang natin. Mamaya natin putulin yung mga iba. Ngayon ay kabit naman natin yung isang aparato, yung ating solar charge controller. Pag ganyan na lang para maganda. Hindi naman ito makakaabala sa pagdadrive kasi ito pa nga ang ano nyo. Hindi naman yung makakaharang. Kabit na natin. Cable tie na lang din. Ayan, nakapwesto na ang ating solar charge controller tsaka yung ating breaker. Diyan na lang yan. Itong wire na ito, kung mapapansin nyo, meron na po siyang fuse. Kaya hindi na po tayo gagamit ng breaker dito. So itong breaker na ito ay gagamitin natin doon sa kuryente galing sa ating solar panel. Ito naman ay yung papunta sa ating battery. Meron na siyang fuse, so hindi na natin siya lalagyan. Ngayon ay itatap na natin tong kuryente nito
dito sa ating breaker. Kung mapapansin nyo, yung breaker natin ay merong polarity, may positive at negative. So dito sa ating solar charge controller, ganun din, may positive at negative. Yung black ay negative, yung red ay positive. So doon sa ilalim, ito natin ilalagay. Sa tapat ng positive, sa ilalim, katapat niyan, doon natin ilalagay yung red, kasi positive yung red. Tapos itong black, doon sa tapat ng negative, sa ilalim, negative din. Ay kakabit lang natin. So ayan, kabit na natin yung ating positive dito sa tapat ng positive, yung red dito sa positive. Tipin lang natin, masyadong mahaba. Pag kayo po magkakabit ng ganito, kayang-kaya nyo rin. Basta't wag lang po kayong magkakamali sa mga positive, negative, sa polarity. Kasi baka po masira. Okay, ayan na, napakasimple lang po ng pagkakabit ng solar panel sa e-bike. Ilang materyales yung kailangan, makakapagkabit na po tayo. So yun guys, ngayon magkakabit naman tayo ng MC4 dito sa maliit na wire na to, para ito yung itutusok natin doon sa breaker. Kung mapapansin natin mga kaibigan, ito po yung ating solar panel. Ayan, mapapansin nyo, ito po yung positive. Ayan na, may nakasulat pong plus. Ayan, positive po ito ng solar panel. So kung magdudugtong po kayo dyan, ang maiidugtong nyo, ito naman. Ito po kasi yung kapartner niyan eh. Oh. Ayan. Kaya pag nagdugtong po kayo, ito naman yung parang magiging positive na idudugtong nyo sa ating breaker. Ha? Tandaan ha. Okay? Para hindi nakakalito. Itong pandugtong, yan, na MC4, ito yung ilalagay natin dito. And then itong wire na to ay dapat nasa positive ng ating breaker. Ikabit lang natin. Okay, tulad ng sabi ko, ito yung positive dahil ito yung kapartner ng positive ng solar panel, kaya sa positive ng breaker ito ilalagay. Itong isa sa negative, kabit na natin. Okay, kabit na natin to ha, ito yung positive. Make sure na nasa tapat siya ng positive doon sa ilalim ha. Yung kulay red na inilagay natin yung galing dito. Ito, idudugtong natin doon sa solar panel mamaya. So maglilinya lang tayo ngayon ng kuryente papunta sa battery, positive, negative. Maglilinya na tayo. So dito sa wire, dahil yung wire natin ay isang kulay, lagyan natin ng tanda, yung positive. Tapos hatiin muna natin sa gitna. Ayan. Pero hindi na muna natin puputulin kasi ililinya na muna natin. Kasi sayang yung lalabis. Kung may lalabis. Ito yung may tape sa kabila. Dito sa kabila, lagyan din natin ng tape para may palatandaan tayo. Pero mamaya natin putulin. Okay. Linya na natin. So may nakita akong butas dito. Dito na lang natin idadaan yung wire packet dyan. Papunta dito sa dudugtong natin dito. Ilulusot ko na lang dyan. Balutan na rin natin ng tape para maganda-ganda at hindi maghiwalay. Balutan na natin hanggang dulo. So yun guys, naisuot na natin to sa ilalim. Kay-cable tie na lang natin mamaya para yung mga linya ay hindi magpasabit-sabit. So ito, idudugtong natin dun sa dulo. Dito. Ayan. May palatandaan tayo kung alin yung positive, yung may tape. So dito, dito natin idudugtong yung kulay red. Kala ko may labis eh, kaya hindi ko agad pinutol kanina. Wala naman pala, kulang pa halos eh. So ito, tanggalin na lang natin. Kasi idudugtong na lang natin. So yung may tape, yun yung positive natin. Dugtong natin. Okay. Ito naman, yung negative, yung black. So pagtitape natin, paghiwalay na lang natin para hindi siya magkadikit. So yun guys, kung kayo gusto rin magkabit ng solar sa e-bike nyo, lalagay ko yung link ng mga ginamit ko para kung gusto nyo pong bumili, dito nyo na rin po orderin para ma-direct na po kayo sa seller ng mga materyales na ginamit ko po. Ang hindi ko lang po nabili online ay ito pong wire. Kung bibili po kayo nito ay number 12 po ang size niyan. Mas makapal, mas okay, mas mahal nga lang.
Ilusot lang natin sa ilalim at maghanap kayo ng butas. Pag walang butas, butasan nyo po ang e-bike nyo. Tapos ay, ito yung dating connection ha. Magagawa tayo ng bagong ganto. Or pwede na natin i-parallel na lang dito para hindi natin buksan yung battery. Ganun na lang yung gagawin ko dyan. Ito po kasi yung papunta sa power ng e-bike. Para isang breaker na lang din. So yun guys, kung kayo ay tinatamad ng maglagay ng ganto uli, kasi di ba may built-in naman na ganto na yung charging port, pwede po doon nyo na lang po isaksak to. Ito po kasi sira ang charging port nito eh, kaya lalagyan ulit ng bago. Pwede po ito i-direct na doon kung saan po kayo nagcha-charge ng charger, doon nyo na rin po pala ito i-charge. Pwede naman po doon. So dahil nga ako ay sira ang kanya, lalagyan natin ng bago. So yun guys, nalagyan natin ng extra. Hindi ko alam kung ang tawag, kung female ba to o baka female kasi siya yung pinapasukan eh, no? Kasi yung pumapasok, male. So ito female siguro. Nalagyan na natin ng extra para sa ating charger, sa ating solar panel. At kung hindi naman sira yung charging port, sabi ko nga, pwede doon nyo na po ito isaksak. Kaya lang naglagay ako ng extra kasi hindi siya magcha-charge pag naandar. Kung bubunutin ko yun, hindi nyo magagamit ng naandar. Kaya kailangan ng isa pa. So dito natin ito ilalagay. So ito, kung natatandaan nyo, tandaan nyo, ito na ipakita ko na kanina eh. Kaya may sign po yan ng battery sa ating solar charge controller. Okay? Yung positive, yung red, yung negative, yung black. Positive, dito sa tinandaan natin, ito yung positive. Tapos ito yung negative. Tudugtong lang natin yan. At umabot tayo habang may liwanag pa para makita natin kung magcha-charge. Ang oras na ay 3:36. Lagyan ng tape, ang dugtungan. Mamaya ko na ito ipipix yung linya. Kasi papatong na lang muna natin yung solar panel. Mas mabagal yung pagkakabit dun. Dugtong na natin. Tingnan natin kung puputok. Tak. Ay, hindi na putok. Okay, dyan muna siya. At ililipat natin sa may araw. Tapos, dugtong na natin dito sa ginawa natin kanina. Ayan, dugtong. Okay. Wala tayong power. Tingnan natin. Okay, pagka-on ng ating breaker, lalagyan natin sa medyo may araw pa para makita natin. So, dito sa solar panel ay meron po siyang film, protective film. Sabi daw, please tear off the protective film before use. Pwede tanggalin, sabi. Ito po, shout out sa ating ka-brothers sa Couples for Christ. Naiinip na ho sa akin kaya ako tinutulungan na. Baka di makapagpito mamaya. Long press nyo lang po, tapos piliin nyo kung anong battery po ang inyo. Kung 60 volts, long press nyo lang po yan. Ayan, naka 60 volts. I-long press nyo lang po, tapos piliin nyo kung ilang volts yan. 72, 60. Piliin nyo lang kung ilang pong volts ang inyong battery. Pagka po napili nyo na kung alin yung battery nyo, long press nyo ulit. So 60 volts po ito, kaya long press natin ulit. 60. Okay, ayan na. So yun guys, at ating ayos na ikabit na natin itong ating solar panel. Ayan. Nilagyan ko lang ng ganito, ayan, niribet ko na nga lang dyan eh. Oh. Tapos yan, tinornilyo ko na lang dito. Tapos black screw dun sa ilalim. Ayan. Kaya pag nakabit kayo nyan, bahala nyo ng diskartehan kung paano nyo po yan ilalagay. So working na, nag-harvest na yung ating solar panel. Meron tayong 67.8 volts. 15 volts from solar panel at saka 8 ampere. Paganda. Ay ang aga pa po ngayon, ang oras pa lang po ngayon ay 9:48 AM. So, sana nakatulong itong aking video. Kung gusto niyo po mag-install nito, make sure lang na tama ang polarity ng paglalagay ng ating battery tsaka ng solar panel para walang maging problema at hindi masira ang ating solar charge controller tsaka ang ating solar panel. So, hanggang dito na lang. Sana nakatulong ang aking video. Kung kailangan niyo po ng mga
materials na ginamit ko dito. Nakuha link dyan sa description at ipipin ko sa comment section. Click nyo na lang para ma-direct kayo sa seller ng mga ginamit kong materials. Hanggang dito na lang, please don't forget to like and subscribe. Bye bye.